Pinakakasuhan na ni Pangulong Rodrigo Duterte si Police Superintendent Maria Cristina Nobleza matapos mahulig may boyfriend na biyembro ng Abu Sayyaf. Muni na buang gugma. Buang gugma yung ni Bato. Ay kay PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa, galit na galit ang Pangulo nang mabalitaan niyang sangkot sa bandidong grupo ang isang mataas na opisyal ng PNP. Si Superintendent Nobleza ay sasampa ng kasong illegal possession of firearms, harboring of criminal at conspiracy to commit terrorism. Naniniwala si De La Rosa na ginamit ng Abu Sayyaf si Nobleza para makakuha ng impormasyon sa pamalaan, subalit tiniyak ng general na walang naibahaging impormasyon si Nobleza dahil wala naman itong access sa intelligence ng pulisya. Pebrero 28 ngayong taon nang madistino sa PNP Crime Laboratory Office 11 si Police Superintendent Maria Cristina Nobleza. Si Nobleza ang Police Davao na kasintahan ng isang Abu Sayyaf member. Naging assistant head ni Nobleza si Police Superintendent Jorby Manuel na officer in charge sa PNP Regional Crime Laboratory Office 11. Ayon kay Police Superintendent Manuel, pansamantalang naitalagang OIC si Nobleza dahil nakalib siya mula April 7 hanggang 19. Subalit sa kanyang pagtatanong sa kanyang mga tauhan sa RCLO 11, mahigit isang linggo na umano mula nang huli nilang makita si Nobleza bago ito maaresto sa Bohol noong Sabado. Yung last na nakita siya dito is April 12. Naglaro pa nga sila ng badminton. Pagkatapos dati hindi na siya nakita. Nagulat na lang si Dr. Inova, na isang medical legal natin ito, Chief Inspector Inova, na tumawag na, Doc, ikaw muna yung OIC. At magdiretso na ako sa krami sa 19 kasi mag-undergo ako ng schooling ng Human Resource Management Officer's Course. Dagdag pa ni Police Superintendent Manuel, may nakarating na impormasyon sa kanya na nakapag-report na si Nobleza sa Camp Crame, kaya nagulat na lamang siya nang malamang nasa Bohol si Nobleza. Noong Sunday, may tumawag sa akin, galing ng Crame na, saan ba yung assistant mo? Ay sabi ko, sir, nandoon sa Camp Crame, nag-undergo ng schooling. Bakit nandoon sa Bohol? Since wala ako sa kanyang control. Kasi, effective 19 to May 17, ang may control sa kanya, yung PNP Training Service sa Camp Crame na. Sa ngayon ay wala pang pinipiling kapalit sa posisyon ni Nobleza. Ayon kay Crime Laboratory Office 11 OIC Manuel, naghihintay pa sila ng direktiba mula sa National Headquarters sa Camp Crame. Kumpirma nga ni PNP Chief Ronald de la Rosa na nasa Camp Crame na itong si Superintendent Maria Cristina Nobleza at itong Abu Sayyaf member na si Rener Ludongon. Inilipad siya kanina nga umaga papunta dito sa Maynila galing Bohol. Ayon kay de la Rosa, sa ilalim sa tactical interrogation. Ang dalawa at ikukulong sa PNP Custodial Center. Personal din daw niyang kakausapin si Nobleza na nahuli kasama si Dongon sa Clarín Bohol noong Sabado sa kanilang tangka na iligtas ang mga miyembro ng Abu Sayyaf na hinahabol ng mga otoridad. Ayon kay De La Rosa, umamin na daw itong si Nobleza na naroroon sila upang mag-iwan ng gamot at pagkain para sa isang alias Saad, isang ASG member. Ang PNP Chief, malapit daw kay Dogon at Nobleza si Saad. Nauna nang kinumpirma ni PNP Chief na may relasyon itong si Superintendent Nobleza at Dongon na nagsimula noong 2013 nang nahuli si Dongon sa kasong pambobomba. Si Nobleza daw ang nagsagawa ng tactical interrogation kay Dongon. Nakalayo ito si Dongon dahil sa ibinasura ng piskalya ang kaso nito. Thank you. Oo nga, George, nagkaroon daw ng technical problems doon sa kaso nitong si Dongon. George, may nabanggit ba si PNP Chief De La Rosa hinggil naman doon sa communication na final, kasama kasi siya doon kay Pangulong Duterte at 11 pa sa ICC. Isa doon sa 11, ICPNP Chief Bato de la Rosa. Oo. Nagbiro itong si PNP Chief de la Rosa sa harap ng mga pulis kanina hinggil nga sa usaping yan. Sabi niya kay NCRPO Chief Albayalde, samantalahin na daw nila ang pagkakataon habang malaya pa sila. Pero nung tinanong na natin siya kanina ng personal, naniniwala daw ang PNP Chief na wala naman daw patutunguhan ng usapin na yan dahil wala naman daw nangyayaring crime against humanity at hindi state-sanctioned ang mga pagpatay. At bukas naman daw sila
sa anumang forma ng investigasyon. Vicky. George, parang may nasabi pa si PNP Chief, di ba, na kung maniwala ang ICC, ay sabi niya parang hindi pwede sabihin on air no? Oo. O nga, kasama yan sa biro niya kanina ng mga pulis. Pero nililinaw niya kanina sa harap din ng mga pulisya na huwag silang matakot kahit may mga ganitong klaseng impormasyon na isinasampa sa international community. Sabi niya sa mga pulis, gawin niyo lang ng tama yung mga trabaho niyo. Hindi naman natin kayo inuutosang pumatay. Pero kung kinakailangan proteksyonan niyo ang inyong sarili, gawin niyo kasi wala daw human rights organizations, walang ICC na magpapakain sa kanilang mga anak kung sakaling mapatay sila sa engkwentro. Pinky. Ipinasisibak na sa serbisyo ni PNP Chief Ronald Bato del Rosa ang babaeng opisyal na pulis na naaresto matapos tangkain na tulungan ng mga miyembro ng Abu Sayyaf Group sa Inabanga, Bohol. Lumabas kasi sa inisyal na investigasyon na miyembro rin ng ASG ang driver nito na sinasabing kanyang karelasyon. Ang detalye sa report ni Mar Gabriela. Pinasasampahan na ng kasong kriminal at administratibo ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang babaeng pulis na nagtangkang tulungan ang mga natitirang miyembro ng Abu Sayyaf Group sa Bohol na hinahabol ng pwersa ng pamahalaan. Ayon kay Bato, nais niyang masibak sa serbisyo si Police Superintendent Maria Cristina Nobleza na kasalukuyang Deputy Chief ng Crime Laboratory sa Region 11 na isa umanong balik Islam. Si Nobleza ay naaresto nitong Sabado sa isang checkpoint kasama ang driver-lover nito na si Renor Ludongon na kumpirmado umanong miyembro ng ASG at wanted sa kasong double murder. Yan ang sinasabi namin sa Bisaya na nabuang sa gugma. Yung naluko sa pag-ibig ba? Naluko sa pag-ibig. Dahil sa pagmamahal niya doon sa lalaki na Abu Sayyaf, nagpagamit siya. Ayon kay Bato, kahina-hinala ang pag-iwas sa checkpoint ni Nobleza at Dungon. Gayon din ang kanilang presensya sa lugar kung saan nagtatago ang mga wanted na Abu Sayyaf sa Bohol. Bukod kay Dungon, kasama rin ni Nobleza sa sakyan ang mother-in-law ng mga teroristang sina Marwan, Jan Jalani, Sulaiman at Ahmad Santos. Administratively, siguradong tatanggalin natin siya sa serbisyo. She is sleeping with the enemy. Inatasan na ni Bato ang Regional Director ng PNP Region 7 na hilingin sa korte na mailipat ng kulungan ng dalawa na may tuturing umanong high-risk detainee dahil sa koneksyon nila sa ASG. Nais ni Bato na dalhin ang dalawa sa PNP Custodial Center para mas mabantayan ang husto kasama ang iba pang high-profile detainees. Let me state my case. They will pay. Magbayad sila. Ilang buhay pinatay nila? 15. Well, give me time. Pagdating ng panahon, talagang pulpugin ko kayong lahat. You watch me. Total nakita ninyo ako how I operate. I am not bragging, but I have a style of running a governance. For after all, I've been 23 years mayor of Davao City. Yung pumutok sa Davao was in retaliation of the almost talagang all-out. Alam mo kasi, kung hindi ko gawin yan, we are being slapped every day. Almost. Mag-hostage sila ng mga turista or kidnap people, then asking for money. At pag hindi nakaibigay o nakabigay na at ipasa nila doon sa ibang grupo, dadagdagan, ipinapatay nila sa harap ng mundo. As a country, a sovereign state, I cannot simply allow that. I share the grief for those who died, but mga collateral na lang yon, ganti. But that will not stop us because I cannot go to them and say, please stop, and I am on a bended knee, nakaluhod ako. I carry the burden of a country, a sovereign state. And at all costs, I must uphold the dignity and the integrity of our country.
Pinakakasuhan na ni Pangulong Rodrigo Duterte si Police Superintendent Maria Cristina Nobleza matapos mahulig may boyfriend na biyembro ng Abu Sayyaf. Muni na buang gugma. Buang gugma yung ni Bato. Ay kay PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa, galit na galit ang Pangulo nang mabalitaan niyang sangkot sa bandidong grupo ang isang mataas na opisyal ng PNP. Si Superintendent Nobleza ay sasampa ng kasong illegal possession of firearms, harboring of criminal at conspiracy to commit terrorism. Naniniwala si De La Rosa na ginamit ng Abu Sayyaf si Nobleza para makakuha ng impormasyon sa pamalaan, subalit tiniyak ng general na walang naibahaging impormasyon si Nobleza dahil wala naman itong access sa intelligence ng pulisya. Pebrero 28 ngayong taon nang madistino sa PNP Crime Laboratory Office 11 si Police Superintendent Maria Cristina Nobleza. Si Nobleza ang pulis Davao na kasintahan ng isang Abu Sayyaf member. Naging assistant head ni Nobleza si Police Superintendent Jorby Manuel na officer in charge sa PNP Regional Crime Laboratory Office 11. Ayon kay Police Superintendent Manuel, pansamantalang naitalagang OIC si Nobleza dahil nakalib siya mula April 7 hanggang 19. Subalit sa kanyang pagtatanong sa kanyang mga tauhan sa RCLO 11, mahigit isang linggo na umano mula nang huli nilang makita si Nobleza bago ito maaresto sa Bohol noong Sabado. Yung last na nakita siya dito is April 12. Naglaro pa nga sila ng badminton. Pagkatapos Abu Sayyaf na hinahabol ng mga otoridad. Ayon kay De La Rosa, umamin na daw itong si Nobleza na naroon sila upang mag-iwan ng gamot at pagkain para sa isang alias Saad, isang ASG member. Ang PNP Chief, malapit daw kay Dogon at Nobleza si Saad. Nauna nang kinumpirma ni PNP Chief na may relasyon itong si Superintendent Nobleza at Dongon na nagsimula noong 2013 nang nahuli si Dongon sa kasong pambobomba. Si Nobleza daw ang nagsagawa ng tactical interrogation kay Dongon. Nakalayo ito si Dongon dahil sa ibinasura ng piskalya ang kaso nito. Thank you. Oo nga, George, nagkaroon daw ng technical problems doon sa kaso nitong si Dongon. George, may nabanggit ba si PNP Chief De La Rosa hinggil naman doon sa communication na final, kasama kasi siya doon kay Pangulong Duterte at 11 pa sa ICC. Isa doon sa 11 ay si PNP Chief Bato de la Rosa. Oo. Nagbiro itong si PNP Chief De La Rosa sa harap ng mga pulis kanina hinggil nga sa usaping yan. Sabi niya kay NCRPO Chief Albayalde, samantalahin na daw nila ang pagkakataon habang malaya pa sila. Pero nung tinanong na natin siya kanina ng personal, naniniwala daw ang PNP Chief na wala naman daw patutunguhan ng usapin na yan dahil wala naman daw nangyayaring crime against humanity at hindi state-sanctioned ang mga pagpatay. At bukas naman daw sila sa anumang forma ng investigasyon. George, parang may nasabi pa si PNP Chief, di ba, na kung maniwala ang ICC, ay sabi niya parang hindi po... Nabuang sa gugma. Yung naluko sa pag-ibig ba? Naluko sa pag-ibig. Dahil sa pagmamahal niya doon sa lalaki na Abu Sayyaf, nagpagamit siya. Ayon kay Bato, kahina-hinala ang pag-iwas sa checkpoint ni Nobleza at Dungon. Gayon din ang kanilang presensya sa lugar kung saan nagtatago ang mga wanted na Abu Sayyaf sa Bohol. Bukod kay Dungon, kasama rin ni Nobleza sa sakyan ang mother-in-law ng mga teroristang sina Marwan, Janjalani, Sulaiman at Ahmad Santos. Administratively, siguradong tatanggalin natin siya sa serbisyo. She is sleeping with the enemy. Inatasan na ni Bato ang Regional Director ng PNP Region 7 na hilingin sa korte na mailipat ng kulungan ng dalawa na may tuturing umanong high-risk detainee dahil sa koneksyon nila sa ESG. Nais ni Bato na dalhin ng dalawa sa PNP Custodial Center para mas mabantayan ang husto kasama ang iba pang high-profile detainees. Let me state my case. They will pay. Magbayad sila. Ilang buhay pinatay nila? 15. Well, give me time. Pagdating ng panahon, talagang pulpugin ko kayong lahat. You watch me. Total nakita ninyo ako how I operate. I am not bragging, but I have a style of running a governance
For after all, I've been 20. Pwede sabihin on air no? Oo. Oo nga, kasama yan sa biro niya kanina. Oo. Ng mga pulis. Pero nililinaw niya kanina, sa harap din ng mga pulisya na huwag silang matakot kahit may mga ganitong klaseng impormasyon na isinasampa sa international community. Sabi niya sa mga pulis, gawin niyo lang ng tama yung mga trabaho niyo. Hindi naman natin kayo inuutosang pumatay. Pero kung kinakailangan proteksyonan niyo ang inyong sarili, gawin niyo kasi wala daw human rights organizations, walang ICC na magpapakain sa kanilang mga anak kung sakaling mapatay sila sa engkwentro. Pinky. Ipinasisibak na sa serbisyo ni PNP Chief Ronald Bato del Rosa ang babaeng opisyal na pulis na naaresto matapos tangkain na tulungan ng mga miyembro ng Abu Sayyaf Group sa Inabanga, Bohol. Lumabas kasi sa inisyal na investigasyon na miyembro rin ng ASG ang driver nito na sinasabing kanyang karelasyon. Ang detalye sa report ni Mar Gabriela. Pinasasampahan na ng kasong kriminal at administratibo ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang babaeng pulis na nagtangkang tulungan ang mga natitirang miyembro ng Abu Sayyaf Group sa Bohol na hinahabol ng pwersa ng pamahalaan. Ayon kay Bato, nais niyang masibak sa serbisyo si Police Superintendent Maria Cristina Nobleza, na kasalukuyang Deputy Chief ng Crime Laboratory sa Region 11 na isa umunong balik Islam. Si Nobleza ay naaresto nitong Sabado sa isang checkpoint kasama ang driver-lover nito na si Renor Ludongon na kumpirmado umanong miyembro ng ASG at wanted sa kasong double murder. Yan ang sinasabi namin sa Bisaya na Kasi dati hindi na siya nakita, nagulat na lang si Dr. Inova, na isang medical legal natin ito, Chief Inspector Inova, na tumawag na, Doc, ikaw muna yung OIC. At magdiretso na ako sa krami sa 19 kasi mag-undergo ako ng schooling ng Human Resource Management Officer's Course. Dagdag pa ni Police Superintendent Manuel, may nakarating na impormasyon sa kanya na nakapag-report na si Nobleza sa Camp Crame, kaya nagulat na lamang siya nang malamang nasa Bohol si Nobleza. Noong Sunday, may tumawag sa akin, galing ng Crame na, saan ba yung assistant mo? Ay sabi ko, sir, nandoon sa Camp Crame, nag-undergo ng schooling. Bakit nandoon sa Bohol? Since wala ako na sa kanyang control. Kasi, effective 19 to May 17, ang may control sa kanya yung PNP Training Service sa Camp Crame na. Sa ngayon ay wala pang pinipiling kapalit sa posisyon ni Nobleza. Ayon kay Crime Laboratory Office 11 OIC Manuel, naghihintay pa sila ng direktiba mula sa National Headquarters sa Camp Crame. Kumpirma nga ni PNP Chief Ronald de la Rosa na nasa Camp Crame na itong si Superintendent Maria Cristina Nobleza at itong Abu Sayyaf member na si Renner Ludongon. Inilipad siya kanina nga umaga papunta dito sa Maynila galing Bohol. Ayon kay de la Rosa, sumakasa sa ilalim sa tactical interrogation. Ang dalawa at ikukulong sa PNP Custodial Center. Personal din daw niyang kakausapin si Nobleza na nahuli kasama si Dongon sa Clarín, Bohol noong Sabado sa kanilang tangka na iligtas ang mga miyembro ng